tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Agriculture 101, Harvesting What You Plant. Agriculture 101, Harvesting What You Plant. What are the rules of planting and harvesting that are true in horticulture, in general agriculture, and in our spirituality? First of all, you harvest what you plant. Of course, natural. Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung anong itinatanim, aanihin. Biblical po yung kasabihan na yan ng ating mga ninuno. Ano po yung mga sub-rules niyan? Good seeds yield good fruits. Sabi nga ng matatanda, ang mangga ay hindi namumunga ng makopa, ang santol ay hindi namumunga ng balimbing. Kung anong itinanim, yun ang bunga. Kung anong buto, anong binhi, yun ang aanihin. So kung mabuti ang binhi, mabuti ang bunga. Hosea 10:12, sow for yourselves righteousness, reap the fruit of unfailing love. So ano po ang bunga ng righteousness? Love. James 3:18, peacemakers who sow in peace raise a harvest of righteousness. So this time, peace ang itinanim. Anong bunga? Righteousness. Proverbs 11:18, he who sows righteousness reaps a sure reward. So pag righteousness ang tinanim, sigurado may gatimpala. We have rewards. Hebrews 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So ano po ang harvest? Discipline, peace. Very, very crucial to a happy life, to a meaningful life. Proverbs 22:6, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. So sa training, itinanim, anong harvest? Character, which is everything. Even planting in the garden of souls lead to harvests. Planting spiritually also yield harvests. Romans 1:13, Paul to Christians, I do not want you to be unaware, brothers, that I planned many times to come to you, but have been prevented from doing so until now, in order that I might have a harvest among you, just as I have had among the Gentiles. And 1 Corinthians 9:11, if we have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap a material harvest from you? So this time, the harvest is material fruits from spiritual labor. Na kahit pala yung pagtatanim natin sa espiritu, paggawa natin ang mga gawain ng Diyos, espiritualidad na bagay, may bunga rin yun, hindi lang spiritual, may bunga ding material. At sabi ni Paul, hindi naman siguro kalabisan na matapos ko kayong taniman ng espiritu ay umani naman ako sa inyo ng mga ilang material na bagay. Natural lang, nagtanim, umaani. So yun po yung rule, you harvest what you plant. Good seeds bring good fruits, and another sub-rule is bad seeds bring bad fruits. Of course. Job 4:8, as I have observed, those who plow evil and those who sow trouble, reap it. Yan doon nag-aararo ng kasamaan, ang inaararo ay kasamaan, ang itinatanim ay problema, yun din ang kanilang inaani. Proverbs 22:8, he who sows wickedness reaps trouble. And Proverbs 11:18, the wicked man earns deceptive wages. Pag the wicked ang na-earn deceptive wage. Ano kaya yung deceptive wage? Masama ka, masama ang iyong trabaho, hindi maganda ang iyong performance, kumita ka, pero deceptive yung wage. Pwedeng malaki ang kinita mo, pero mas malaki naman ang ginastos mo.
So deceptive yung wage. Hindi ka rin niya inahon sa buhay. Nakaisa ka, kumita ka ng mali. Akala mo, lamang ka na, pero bigla ka namang nagkaroon ng malaking sakit. Nalugi ka pa, kulang pa yung kinita mo. Sabi niya, deceptive ang wage ng mga wicked people. The purpose of working to get the wage is to get you out of poverty or to bring pleasure to you. But you get the money, but not the benefit. Sometimes you get the money and the trouble that goes with it. Deceptive wages. Another sub-rule of reaping what you plant is that the bad you plant can give you an even worse harvest. Madali pala pong pasamaan yung masama. Na kung ang itinanim mo masama, may posibilidad, mas masama pa yung aanihin mo. Hosea 8:7, they sow the wind and reap the whirlwind. Nagtanim ng hangin, ang inani, bagyo. Mas masama pa't mas masahol. What other rule of planting can we observe that you harvest as you plant? You harvest in the manner that you plant. Kung paano ka nagtanim, ganun ka aani. 2 Corinthians 9:6. Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Ang kuripot sa pagtatanim, makukuripot naman siya sa anihan. Ang konti lamang ang itinanim, konti ang aanihin. Ang maraming itinanim, maraming aanihin. Church, listen to this. Every time is a time to plant, so that every time can be a time to harvest. It is automatic. You plant, you harvest. Napakahiwaga ng katotohanan ito, pero napakasimple rin. Pag itinanim, it's only a matter of time, aanihin. Masama man o mabuti. Kaya ang nagtatanim ng mabuti, you don't feel bad. Yung iba, pag ginawan pa kita ng mabuti nun, sayang. Hindi na lang dapat ginawa ng mabuti. Pinisil ko na sana ang iyong ilong nung malid ka pa. Hindi po pinangihinayangan ng paggawa ng mabuti. Kasi may ani yun. It's a matter of time. Kung minsan, inani nyo na pala, hindi nyo palang napansin eh. At walang nakakalusot sa paggawa ng masama. Akala nyo may ginawa tayong masama, lusot na? No. Kung may itinanim, may inaani. Panahon lang ang iniintay para mahinog ang ating itinanim. Masama man o mabuti. What else can we learn about planting? Planting can be sad, but harvesting will be happy. Napaka-poetic nga at napaka-dramatic nitong Psalm 126, verses 5-6. Those who sow in tears will reap with songs of joy. He who goes out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with him. So yun daw po nagtatanim na nanangis, nalulungkot, hirap na hirap sa itinatanim, tiis na tiis. Kung paano niya ipinagkatiis-tiis sa pagtatanim, ganoon naman ang kanyang ikalulugod sa kanyang pag-ani. Kumisan, dumadating po yung time na yung mga magsasaka, kapos na kapos, yung kanilang ipupunla, kinakain na. So, kung itatanim nyo po sa panahon ng taniman, kakainin nyo na ngayon. Anong itatanim nyo? At kung hindi kayo nakapagtanim, 3, 4, 5, 6 months later, anong aanihin nyo? Kaya yung nagtatanim, alam nyo, may kalungkutan yan. Ba't hindi ko pa kainin ito? Ba't tinatanim ko? Bakit hindi ko nalang kainin itong mga butong pakwan na ito? Ba't itatanim ko pa siya? Bakit hindi ko kainin itong bigas? Bakit ko ipupunla? Why will I suspend my pleasure? Why will I deprive myself and plant? But if you enjoyed it now and do not plant, then you have no harvest. Huwag niyong kakainin ang punla. Dapat laging may punla. Bisan meron kayong negosyo, huwag niyong gagastahin ang puhunan. Ang gastahin niyo lang yung tubo. Kasi pag ginastos niyo yung puhunan ngayon, so naghihirap kasi kami, kailangan gastasin namin yung puhunan, lalo kayong lulubog sa hirap. Dahil wala na kayong puhunan, mawawala na kayo ng negosyo. Hindi kinakain ang puhunan. Hindi kinakain ang pangpunla. Kaya nagtitiis ka, naghihirap ka, pero may itinanim ka naman, may inaantay kang bunga.
Ano pa po ang rule ng agriculture? Those who do not plant, naturally, do not harvest. Proverbs 6, 9 to 11. How long will you lie there, you sluggard? Hoy, batugan. Gano'n ka pa katagal hihilata dyan? Yun ang sinasabi ng Proverbs 6, 9 to 11. When will you get up from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. And poverty will come to you like a bandit, and scarcity like an armed man. Ganun ang dating ng paghihirap, ng pagkagutom, pagpatulog-tulog, patamad-tamad, pabukas-bukas. Ano mangyayari? Siguradong magugutom ka. Dahil wala kang tinanim eh. Paano ka, ani? Siguro hindi mo na kailangan maging matalino para malirip, masukat, maisip, mapagmuni-muni yung katotohanan na wala kang tanim, wala kang ani. Proverbs 20 verse 4, a sluggard does not plow in season. So, at harvest, or at harvest time, he looks but finds nothing. Ganon din yung pakikisama po natin sa kapwa. Wala ka namang itininim na mabuti, gusto mong umani. Wala kang ginawang mabuti sa iyong kapwa, tapos gusto mong mag-benefit sa kanya. O kaya may ginawa kang masama, tapos gusto niyo po na makaligtas sa masamang bunga nun. Walang ligtas. This is the law of nature, designed by God, preordained, and operational, whether you like it or not. It's an automatic. What you plant, you harvest. Church, even as you are sitting there or standing, whatever your case is, you are planting or not planting right now. Kanina, nagplant kayo o hindi kayo nagplant? Last week, last month, next year, every day, you are either planting or not planting. MS cycle. When you plant now, may time ng harvest yon. So when you plant tomorrow, the day after your harvest, meron ka uling harvest kasi yun ang katugma eh. Nagplant ka uli 3 days from now, so after the second day of your harvest, whatever it is, on the third day, meron ka uling harvest kasi may time na lalabas yung bunga. Gaano karaming oras ang sinasayang ng maraming tao na di sila nagtatanim? Kung 6 months ang cycle ng tanim at ani, wala po kayong ginawang mabuti ngayong araw na to, bakit kayo aasang may mabuting darating sa inyo 6 months from now? Wala kayong ginawang mabuti bukas, bakit kayo aasa na may darating na mabuti sa inyo 1 day after 6 months from now? Ngayon, meron kayong ginawang mabuti. Hindi may inaasahan kayong bunga. As sure as sunrise and sunset, as sure as the power of force of gravity, what you plant, you harvest. Proverbs 20, verse 4 is very clear. Pag hindi mo tinaniman agad, sa anihan, hanap ka ng hanap, wala. What else is the law of harvesting? God is active. God is involved in man's business of planting and harvesting. That He is the chief horticulturist. That He is the chief agriculturist. That God gives and God increases harvest. It is God who gives the harvest. It is God who can even increase the harvest. 2 Corinthians 9:10. Now He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. So binibigyan din tayo ni Lord ng kapangyarihan. At kung nakikita niya tayong matapat sa konti nating puhunan, sa konti nating itinatanim, dinadagdagan niya tayo ng puhunan, dinadagdagan niya tayo ng punla para mas marami naman tayong maani. Kung kayo ba nagbibigay ng punla sa mga tao, nakita niyo may pabaya, yung kanyang punla na bulok, dinaga, nasira, sa susunod kayang taniman, bibigyan niyo uli siya ng punla. Hindi. Kanino niyo ngayon ibibigay yung marami niyong punla? Doon sa binigyan nyo dati ng konti na naparami. Sabi mo, sulit palang magbigay ako dito. Yung konti kong binigay na parami. So sa kanya ko ulilibigay itong marami. At yung konting ibinigay ko doon sa mga tamad na yun, maayong magtanim, babawiin ko pa nga. Dahil pag binigyan mo yan, sayang din. Wala rin mangyayari eh. Wala at wala din ang wakas. Yun pong hindi marunong magtanim, maski gaano karaming blessing ang hinyo sa Diyos at ibigay, wala at wala pa rin ang ending. Para ka nag-iipon ng tubig sa isang butas na drum,
Kahit gaano karaming ilagay mo, dumadami lang ang nasasayang. So ang Diyos na matalino, bakit patuloy na magsasayang na magbibigay ng punla sa hindi marunong magtanim? Kaya yung nabe-bless, lalong nabe-bless. Kasi marunong silang mag-handle ng blessing. While God can give and increase harvest, we must never forget that also God can frustrate harvest. Pwede niya ring biguin na walang maani. Jeremiah 8:13. I will take away their harvest, declares the Lord. There will be no grapes on the vine, there will be no figs on the tree, and their leaves will wither. What I have given them will be taken from them. So marunong bumawi ang Diyos. Pagka hindi tayo marunong mag-ingat ng ipinagkakatiwala. Na siya pala, kung pwede siya mag-multiply ng harvest, pwede niya sikilin, pakuntiin yung harvest, hanggang mawala pa nga. That God is our active partner in our pursuits. Kasali siya. What else can we know? That God can protect and that God can assure good harvest. Sa Malakay chapter 3, ano bang sabi niya doon sa mga marunong mag-tithe, marunong magdala ng offering? Sabi niya sa verse 11, I will prevent the pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Yun pong may mga halaman, may mga tanim, mga punong kahoy. Pagka may bulaklak na halimbawa ang mangga o anumang halaman, tapos biglang umulan, para kang ginuhuan ng langit at lupa, kasi nalalaglag ang bulaklak, hindi na nagiging bunga, hindi na natuloy. O kaya may bulaklak ang iyong halaman, ang dami-dami, tapos biglang sinalakay ka ng kutakot-takot na insekto, nawala. Nawala. Yun ang sinasabing pera na, naging bato pa. Pag pala nalalaglag, pinapayagan ng Diyos. Kasali pala siya. So pag nalalaglagan tayo ng mga buko, ng mga bulaklak, hindi natuloy na maging bunga, ang itatanong mo ay, Lord, ano po bang kasalanan ko? Ano bang mali sa akin at pinayagan yung malaglag? Kasi walang nalalaglag ni mga mumurahin ang ibon, hindi nalalaglag sa lupa mula sa langit sa paglipad ng walang permiso ng Diyos. So yung prosperity natin, nakasalalay sa ating paggawa, sa ating sipag, sa ating katapatan at katuwiran, at sa kagustuhan ng Diyos. Na may spiritual factor ang lahat ng bagay. Ang pagnenegosyo, paghahanap buhay, pagtatanim, kasali ang Diyos. Kaya dapat tayo nag-iisip-isip. Kasi sabi niya, huwag kayong mga matapat sa inyong mga ikapo, tapat sa inyong pagbibigay sa aking tahanan. Sabi niya, di ko papayagan na salantain ng mga salot ang inyong halaman. Di ko papayagang malaglag ang mga buko. Hahawakan ko sila, hahayaan kong lumaki o maging bunga sa inyong ikabubuti. Kaya hindi natin nadadaya ang Panginoon. At ang kanyang mga pangako na kung tayo masunurin, pinagpapala ang gawain ng ating mga kamay. So ano pa po ba talaga, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito? At tinatalakay ang ganitong mga bagay. Because of the basic rule that we harvest what we plant. Therefore, we must not give up planting good seeds. Hindi tayo titigil, hindi tayo magdadalawang loob, hindi tayo papipigil na magtanim ng kabutihan. Alam niya naman siguro, natitiyak kong alam yung hindi lang physical halaman ang pinag-uusapan natin dito. Bagamat kasali yon, na hindi lang financial negosyo ang pinag-uusapan, bagamat kasali rin yon. Ang pinag-uusapan natin is our spiritual business. Paggawa ng mabuti, pagsunod sa Diyos, pagtuturo, paglilingkod, pagpapakasakit kung kailangan, pagpaparaya, pagbibigay, daan, pagpapagamit sa Panginoon sa kanyang mabuting kalooban, hindi ito pinagsasawaan, hindi ito pinagsisisihan, at hindi ito tinitigilan. Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. You do not plant a seed now and dig it tomorrow to see if it's growing because you have become impatient.
Rule is rule. It's an automatic. You don't need to ask it to run. You don't need to make it run. It runs. When you plant, you harvest. Kumisa lang, hindi natin nakikilala yung bunga. Ito na pala yung bunga kasi ina-expect natin ito yung bunga. Nagbunga na pala. Kaya kailangan sensitive tayong makita yung bunga na yon. Nagbunga na pala. We must never give up planting good seeds. May gumagawa sa'yo ng mabuti, ginagawa pa rin ng tama. Kasabay kasi dyan, we must not plant bad seeds. Huwag tayo nagtatanim ng mga masasamang binhi. We do not plant bad seeds. Why? And how? We must not return evil for evil. Nagtanim siya ng masama para sa'yo. Siya naman ang aani. Hindi ikaw. Kasi hindi ikaw ang nagtanim. Ngayon, gumawa siya ng masama. Gagawan ko rin ng masama. E di ako na ngayon nagtanim. Aanihin ko yun. So huwag kayong gumaganti sa mga gumagawa ng masama. Una, dahil tayo'y banal. At kung hindi man tayo banal, hindi tayo gumaganti at least dahil tayo matalino. Kasi ayaw mo magtanim ng masama. Kasi aanihin mo rin. Romans 12:17. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. Mga kapatid, pag sinabing everybody, you do what is right not only in the eyes of the righteous, but also in the eyes of the unrighteous. Na tayo ay polite, hindi lang doon sa polite din tayo doon sa magaspang. Because you are careful to do what is right in the eyes of everybody. In other words, hindi ka tao doon lang sa tao. Tao ka rin doon sa hindi nagpapakatao. Hindi dahil siya'y hindi nagpapakatao, kundi dahil ikaw ay tao. In other words, you behave, and your behavior is not determined by the character of the people before you, but by your own character. And because you carry your character wherever you go, you are consistently good, notwithstanding who is before you. Kaya sabi, do what is right in the eyes of everybody. Hindi polite ka lang pagka ang kasama mo polite, pagka ang kasama mo magaspang ka na rin. Hindi ka lang gumagawa ng mabuti sa gumagawa ng mabuti sa'yo. Pati sa gumagawa ng masama, ginagawan mo pa rin ng mabuti. Kasi nagtatanim ka, kapatid eh. Kasi aanihin mo yon. Kaya nga sabi ko, kung hindi mo magawa dahil sa kabanalan, at least gawin mo dahil sa katalinuhan, na alam natin yung rule. Ano po sabi sa 1 Corinthians 4:12? We work hard with our own hands. When we are cursed, we, church, we bless. When we are persecuted, we endure. Hindi when we are cursed, we curse too. Pag may sinabi sa'yo, sa matalbog sa akin, dikit sa'yo, times 2. Anong problema pag tumabla tayo sa mundo? When you get even, it means you're the same. And we are not to be the same because we are the people of the Lord. So magaspang sila, polite ka pa rin. Kasi when we are cursed, we bless. You know why? Because the curses that people pronounce go back to them. Hindi naman didikit sa inyo yun eh. Kasi hindi nyo pinatulan. Pero dahil nag-curse siya, bumalik sa kanya, nagalit ka, nag-curse ka rin, kala nyo ba sa kanya pupunta yon? Sa inyo. Babalik. Why? Because of the simple rule that we've been talking about all morning. You plant, you harvest. Imposible na matakasan yung batas na yan ng kalikasan sapagkat Diyos ang may akda. Kaya pag may gumagawa sa atin ng masama, we pity them. We pray for those who do evil. You know why? Because of automatic results. May ginawa siyang masama, aanihin niya yun. In eternity. Hindi man agad-agad mong makita yung ani, in eternity. May ginawa kang mabuti sa kanya, kapatid, aanihin nyo rin eh.
in eternity rin. Kaya gumawa ka ng mabuti. 3 milyong taong ka nang pinapalitan ng Diyos, hindi pa natatapos. 3 zillion years, binibigyan pa rin ng Diyos. Kasi eternal ang rewards. Gaano kahirap maintindihan yung ibig sabihin ng eternity? Nagagawa ako ng mali ngayon, hindi ko natimpi ang sarili ko, hindi ko natimpi ang aking pagnanasa, ang aking kagustuhan, pinagbigyan ko ang pita ng aking laman, the lust of the eyes, the pride of life. Anong nangyari? Pinagbigyan ko sandali, nag-enjoy ako ng 30 minutes, 1 hour, 30 days, 30 years. But what is that? Compared to 30 zillion years to forever. When you begin to think in terms of eternity, nothing becomes so important. Not a slight, not an insult, not a pain. Dahil alam mo naman, sandali lang yung pain na yon. Itulog mo lang, pwede nang matapos yan. Mawala. Pero naka-record sa heaven. Forever. That's why if your heart is in the right place, the first impulse is for you to pity those who do evil. Not to be offended, not to be angry, and not to take revenge. Romans 12, 19 to 21. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, what do you do, church? Feed him. If he is thirsty, church, and if in doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Kasi, anak ka ng Diyos. Hindi pag masama yung kaharap mo, mas masama ka. Pag mataray, mas mataray ka. Matagal mo na palang itinatago yung katotohanan. Kaya sasabihin mo, nakakalimutan ko Kristiyano kapag yung kaharap ko. Pag nalilimutan Kristiyano, baka to begin with, wala naman talagang dapat alalahanin. Baka hindi Kristyan. Kasi ang anak ng Diyos, we overcome evil with good. Not, you don't overcome bad with worse. But you overcome evil with good. Ngayon, yung sinabing, pagkagutom yung kaaway mo, pakanin mo, nauuhaw, painumin mo, sabing ganon, you will heap up burning coals on his head. Sabi iba, sige, gawan mo ng mabuti at parang gawin natin, bibingka ang ulo niya. Mapapahiya siya sa pag ginagawa mong mabuti, mapapahiya rin siya para mo siyang hiniyan, nilagyan mo ng mga apoy at mga baga ang kanyang ulo. Hindi naman po yun sinabi ng Diyos para hiyain natin yung kapwa. It comes from the tradition in Israel, in the Middle East. Nung unang panahon, siyempre, walang posporo. Walang posporo. Ngayon, pagka yung iyong oil sa bahay, yung oil lamp, naubusan ng oil, nawawala ng ilaw. Ayaw ng mga Israelites ng madilim. Parang sa kanila, may presence ng evil pag madilim. Right or wrong, ang theology is not the point. Yun ang belief nila. So, dapat laging may ilaw buong gabi. At paano ngayon pag magluluto sila? Wala namang posporo. Kailangan nila ngayong kumuha ng pamparikit ng apoy doon sa sinisindihan nila na ganon. Laging meron. Pag mauubos na, lalagyan nilang konti para anytime meron silang kukuha ng apoy. And because Eastern people, just like us, mga Eastern people tayo, we carry load on our heads. Diba? Bihira yung hawak mo yan. Usually head ang nagdadala. So yung mga kumakatok sa bahay-bahay, meron silang sunong-sunong na maliit na parang palayok. Meron ba kayong baga? Bigyan nyo naman ako. Yung mga matataray, pabaya ka kasi kaya ka nawala ng baga, pasensya ka. Careless ka kasi, maubusan ka, tapos nga kung guguluhin mo, wala ka kasi kwentang may bahay, pinapabayaan mo yan. So, that is parang returning evil for evil. Pero ikaw naman ngayon, anak ka ng Diyos, wala ka bang baga? Halika. Bibigyan kita. So, lalagyan mo ngayon yung kanyang palayok, susunugin niya pa uwi, you heap up burning coals on his head. Hindi para sa pahirapan, hindi siya para gawing bibingka, kundi talaga parang i-bless siya. It's important to understand the tradition behind these sayings. So, hindi ka gumagawa ng mabuti sa gumagawa ng masama para siya pahiyain. Hindi yun ang context ito. Kundi talaga para lang gawan siya ng mabuti. Hindi para medyo mahiya-hiya siya ng konti. Hindi yun. Gumagawa ka ng mabuti dahil ikaw ay mabuti. Hindi dahil karapat-dapat siya ng kabutihan. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa iyo. Alam niyo po yung person na mayroong totoong pagkatao? Yung behavior niya, determined ng sarili niyang pagkatao, hindi determined ng kilos ng kaharap.
Dahil meron ka sariling orbit. Like a planet, you have your own orbit. Meron ka sariling pinupuntahan, alam mo kung kailan ka pupunta at paano. Hindi ka na dadala-dala ng iba. So, the good you do, Christian, has eternal fruits. The evil people do against you also has eternal fruits. The results are automatic, inescapable, and sure. What else can we learn from agriculture? That we plant if we want to harvest. That we plant what we want to harvest. And because God is actively involved in our planting and harvesting, we should plant by God's rules. We should please and obey God, and we should rely on God. Good or bad, what you are harvesting now, and I mean your life now, could have been what you planted long ago. Kasi bakit ganito nangyari? Sometimes, yung pinaplant ng people around us, especially asawa mo, magulang, anak, very close to you, nadadamay ka. Pero tayo rin ang may kagagawan. Tao rin. Ano po ba ang kalagayan nyo ngayon? Nag-harvest ba kayo ng mga maraming, mga magagandang bunga? Siguro meron kayong tinanim na mabuti nun. Sigurado, rather. Kaya kayo may inaani. Ngayon, sa inyo, bakit man ang inaani ko ngayon? Pakla, pait, dusa. Balikan nyo ang nakaraan. Sigurado rin may itinanim kayong di mabuti. Bakit ako sigurado? Sabi ng Bible kung anong tanim, ani. So, bakit? May mabuti rin naman ako itinanim. O, hindi pa tumutubo. Sa next year mo paanihin. Ang inaani mo ngayon, yung nauna mong itinanim Kaya ang bawat oras, bawat sandali, ngayon mismo, mga kapatid, nagtatanim kayo. Kung sa pakikinig ng salita ng Diyos, tinatanggap natin, nagtatanim tayo ng karunungan, aani tayo ng runong. Kung kailangan ngayon natin gumawa ng mga pasya, mga desisyon, lalabas yung bunga. Pero kung pinagpapanood mo, walang mga kakwenta-kwentang bagay. Wala kang pinanood kundi halimbawa, horror. Horror ang aanihin mo, syempre. Alam nga namang nanonood ka ng horror, ang lumabas, romance. Kung ano nga itinanim, siyang inani. Kumisan sa mga mag-asawa. Sabi mo, bakit ba ganito yung asawa ko sa akin? May participation din kayo dyan. Tanim nyo rin yan. Kasi hindi ang buti-buti ko na nga, bakit ang sama-sama niya? Dahil alam nyo po ba, mayroong mga taong sobrang kimi that they are inviting others to exploit them. Kaya ka na-exploit. Water follows the path of least resistance. Kung mayroong gustong mang-api, may pinagpipili ang pito, ang pipilian na niya yung mahilig magpa-api. Bakit siya mapapagod bang api nung lumalaban? Kaya pati mga aping tao, nagpapaapi kasi Wala namang naaapi kung wala nagpapaapi. So, tanim mo pa rin. Ganun kay. Napaka-importante that we should play by God's rules. Good or bad, what you're having now is a harvest. And even now, you are planting. Maybe months from now, years from now, you will harvest what you're planting today. It is inescapable. Even now, you are planting for the future. Even now, you are planting for eternity. Sabi sa Matthew 6:20, magtatanim na rin lang, store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Ephesians 2:10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do what? Good works, which God prepared in advance for us to do. So marami na siya. Para ba ang Panginoon sa taniman nag-iwan na ng kumpul-kumpul dyan ng mga binhi, doon, habang sumusunod ka, makikita mo, itatanim mo, susunod ka uli, magtatanim ka uli, tapos aani ka, pabalik. At ang inihanda ni Lord para sa atin, good works, not bad. So kailangan lang konting-konting katalinuhan. Pag gumagawa tayo ng bad, sinusunod natin si Satan. Paano kayo aasa ng blessing? Pero hindi pinagsisisihan ang paggawa ng mabuti kahit kailan. Kasi may araw na susulpot ang bunga nun. Makilala nyo man o hindi. Dear Lord, we're asking you to speak to us in a private way. Ano po ba ang pinag-uusapan natin?
Ano ba ang mensahe nyo para sa amin individually? Ipakita nyo sa amin kung anong uri kami ng mga magtatanim, Panginoon. Nagtatanim ba kami ng mabuti? Tatanim ba kaming masama? At kung hindi kami, Panginoon, kontento at masaya sa inaani namin ngayon, ituro nyo po sa amin kung anong mali naming itinanim noon. At nang matigilan na namin ang pagtatanim ng mga maling ito, nang sa mga darating na araw, huwag na kaming umani ng ganitong mga hindi magagandang bagay. You are the God of causes and effects. The fruits are inescapable. It has been preordained with creation. Turuan niyo kami, Lord, na mamuhay na may paggalang sa mga batas na ito. Kung may gumagawa ng mali, patuloy na gumagawa ng mali, especially knowingly, ituro mo sa aming tigilan ito. Sapagkat lalo lang dumadaming inaani naming mali at aanihin pa. Continue, Lord, to empower us and to make us realize the importance, the beauty of doing good. Because it will always find us. The fruits of our good deeds will always find us as much as the fruit of our bad deeds. Help us, Father. Ipakita mo sa amin ang napakasimpleng bagay na ito. Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, let's be alone with the Lord. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Agriculture 101, Harvesting What You Plant. Sakaling ang ginhaway di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw. Sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Ang buhay ko ay lalago kung mayroong pagtitiis. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw. Sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis
mabatid, espiritu ay lalago kung mayroong pagtitiis. Napakasarap pong pag-usapan at itampok ang mga hiyas ng ating bayan, at ngayon po ang ating itatampok na hiyas ay isang kasabihan. Ang mga kasabihan po ng ating bayan ay talagang tunay na hiyas sapagkat kailangan ng katalinuhan, ng damdamin na malalim at ng bukas na kaisipan upang sa pang-araw-araw na buhay ay makakita ng mga batas ng buhay, generalizations in life na maaaring mai-apply natin sa pang-araw-araw at pangkalahatang mga kalagayan natin. Ang atin pong mga magulang, ang ating mga ninuno ay nakapag-ipon ng mayamang koleksyon ng mga kasabihan. Kasabihan na nagmula sa pang-araw-araw at tunay na mga karanasan. Mga karanasan na nilinis, sinubok, at dinalisay ng panahon. At ang atin po ngayong hiyas na itatampok ay ang kasabihan na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Yan po ay galing sa koleksyon ni Thelma Quintanar at mga kasama sa UP Cultural Dictionary for Filipinos. At kahit naman hindi natin tumabasa doon, ito'y nadidinig natin sa matatanda. Ang maganda nga lamang po ay patuloy natin itong marinig at bigkasin at iparinig sa mga bata, sa mga darating pang henerasyon. Pag ang atin pong mga kasabihan ay hindi na natin naipasa sa darating na saling lahi, yan po'y mamamatay na lamang. Mawawala na ng paggamit na pang-araw-araw, at kapag nawala yon, lugi po tayo. Napakalaking bahagi ng karunungan ng ating collective experience as a nation ang mawawala kapag ating tanalikuran at hindi ginamit ang mga kasabihan. Alam niyo naman po, maraming mga kabataan pag nakakarinig niyan, nakokornihan, but it only shows us kung gaano kagrabe ang miseducation at brain damage na nangyayari sa ating bayan. Dahil ang lahat ng mga tama at magaganda at mga dakila ay nakokornihan ang mga young people. At ang kanilang dinadakila ay mga artista, mga singers na wala namang maiturong mabuti. Ang atin pong kasabihan, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Ano po ang mga maari nating mahalaw na mga katuruan dyan? Una, walang taong hindi pwedeng matukso. Hindi mo pwedeng sabing, yung taong yan matibay, pwedeng iharap talaga yan sa tukso. O yan, naku, laki sa Sunday school. O laki yan sa Biblia, laki yan sa simbahan. Matibay yan. Maging ang pinakamatuwid na tao ay susuko at matatalo ng tukso kung ito ay laging haharap sa tukso at bababad sa tukso. Napakaganda po nung metaphor na ginamit. Babad nga naman sa tubig ang kahoy at basang-basa. Pero kung lagi niyong ilalapit sa apoy at tatagalan niyo ng paglapit doon, yan ay matutuyo, madadarang at magdirikit, mag-aapoy din yan. Kaya huwag po tayong pakasisiguro. Sabi rin nga sa Bible, ang tao daw na kung kailan sa palagay niya ay napakatibay niya, napakagaling niya, kung kailan sa palagay daw niya ang tao ay hindi matutumba, ay doon mag-ingat sapagkat malapit siya sa pagtumba. Napakahusay po ng pag-observe ng ating mga ninuno sa tunay na buhay at sa kalakaran ng buhay upang masabi na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Huwag po natin na i-overestimate ang kakayahan ng kapwa natin na manindigan laban sa tukso. Kaya iiwas po natin ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, sa mga sitwasyon na maaari silang matukso. Maski gaano kalaki ang pagtitiwala natin sa kanila at sa kanilang nakaraan, maski gaano pa kalaki ang ating pananampalataya na sila'y magiging matibay,
makabubuting iiwas sila o ang ating mga sarili sa tukso. Hiyas ng ating bayan, kasabihang kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Hallelujah! Ating paghiway ang kadakilaan ng Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Sambahin ang inyong ngalan. Sa lahat ng tao ng
sinapupunan. Ako'y iyong kilala. Wala na ngang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat, dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagad sa labis ang inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig niya sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas, lalim, layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailanman. Ikaw ang aming nakikita sa kanilang mukha, kaya ang mabuting balita binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo, kung hindi mapatutunayan
bunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Kung ang tao at ang lipunan ay laging makasarili, sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaluin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!